Binigyan din naman ni Senator Bongo ang kahalagahan ng pagtutulungan, transparency at pagpapabuti ng healthcare services upang mapabuti ang governance o pamamahala para sa mas matibay na koneksyon sa pagitan ng gobyerno at ng pamahalaan o ng mga mamamayan. Sa kanyang talumpati sa harap ng barangay newly elected officials basic orientation course, inorganisa ito ng DILG at ng local government academy sa Davao City. Pinasalamatan ni Senator Gom opisyal sa mainit na pagtanggap sa kanya na itinuturing niyang malaking utang na loob at tinitiyak niya ang suporta sa mga ito. Layunin ng orientation na mabigyan ng kapangyarihan at kaalaman ng mga opisyal ng barangay para sa epektibong lokal na pamamahala at serbisyo sa komunidad. Serbisyo sa komunidad, alam natin talagang bumababa sa grassroots ang mga kumadrona. Kasama natin ngayon si Asek Cecil Bangkasantos ng ang kumadrona. Asek Cecil, magandang umaga po sa inyo. Kumusta na ho kayo? Ay, magandang umaga po, Angel. It's been a while. Oh, teka nga pala. Sa lahat ng mga... Kumusta na yung amendments sa Midwifery Bill? Ay, thank you. We're about to discuss that plan, Kong Angel. Kasi apat ang nag-file, Kong Angel, ng ating bill sa Congress. Si Congressman Plato, si Congressman Salo, si Congressman Tutor, at saka si Congressman Gato. In-integrate na ang tawag dito. Consolidated. Consolidated. Kinosolidate na yung apat. And luckily, medyo umuusad-usad na ito, Kong Angel, nakapag-meeting na rin sa Committee on Appropriation and hopefully maisunod na dito sa Committee on Rules, di ba, Kong Angel? Yun ang susunod dun And then after that, sana bago man lamang mag-adjourn itong ating March 22, maisalang sana sa second hearing. Kasi maraming mga nakapaloob dito na may mga pagbabago na. Particular nga yung ating request na pagtataas ng ating salary grade. Kasi yung mga previous law natin ng mga midwives, walang nakalagay doon na entry level ng mga midwives. So ang na-approve, although ang proposal ng PLG-PMI ay salary grade 13, sa Committee on Appropriation 3 weeks ago ay na-approve ay salary grade 11. So that is 27,000 ang entry level ngayon. Although ngayon, Kong Angel, meron na talaga namang kumbaga sa yung DBM at sa DOH, yung sa staffing pattern, nagsisimula na talaga sila, excuse me. Sa salary grade 27? Okay. Salary grade 9. Salary grade 9. Sige, para matutukan natin yung mga talakayan na yan, tsaka maibalita nyo para, di ba meron kayong nalalapit na convention? Ang aming convention, 25th na, Kong Angel, silver na. Okay. Ang PLG-PMI, kasama ka namin dito, simula namin nagsisimula po, maraming salamat sa suporta mo. April 23 to 26, sa SMX ito, Davao City. Wow. Medyo, alam mo naman kami kung medyo positibo kami kahit na napakarami namin mga pinagdadaanan ng asosasyon. Embracing the silver lining of the midwifery profession. Rise up, look forward, and shine. April 23 hanggang sa SMX. April 23 to 26 sa SMX Davao. Ayan, okay, sige, magkita-kita tayo doon. Okay, kaya kami napatawag. Ano bang posisyon ng mga kumadrona, ng ang kumadrona dito po sa kawalan natin ng sapat na batas para sa surrogacy? Kasi, di ba? Ngayon ang daming gumagamit ng modern technology para doon sa mga hindi magkaanak. Halimbawa, may problema, So naghaharap ng surrogate mother. Alam niyo naman, Mother's Month ngayon o Women's Month ngayon. Kaya gusto nating malaman anong posisyon ng kumadrona dito sa issue ng surrogacy? Kung Angel, unang-una muna sa lahat, ito ay medyo controversial, debatable na issue ito. Ang mga midwives natin ay hindi maaaring maging kumbaga unanimous yung kanilang opinion, yung perspektibo nila sa issue na ito. So mabigat na issue kasi iba't iba hindi ito, parang sa amin hindi talaga magkakaroon doon ng common stand. Pero siyempre, kumbaga sa kababaihan pa rin ang involved, mahirap medyo, yung iba kasi, ako personally,
Kung Angel, na-mention ko nga sa iyo, yung ambivalent ako dito sa mga ganitong issue. Napakahirap na may indication, may contraindication, may pro and against dito sa advantages and advantages. Although, ang isang kagandahan lang dito sa atin, hindi naman napakalaki ng porsyento, no, ng mga ganitong issue. Karamihan nga lang dito yung talagang mga may kakayanan na magbayad at may kakayahan na talagang gumastos ng malaki. Kasi hindi ito basta-basta proseso na napakadali kong alam naman natin na ito ay through artificial insemination or yung tinatawag natin in vitro, na kung walang kakayanan ang isang babae na magbuntis, maaaring na hysterectomy siya or kung ano man ang kanyang operasyon na nangyari, wala nang kakayahan siyang yung kanyang bahay bata o yung uterus niya na magbuntis, kaya gumagamit siya ng ibang babae na magdadala ng kanyang pagbubuntis. Mabuti man at hindi naman ganun kalaki ang ating porsyento ng ganito. Pero kung medyo to talaga, to be honest, hindi ako yung talaga makakapagbigay kahit sa amin on behalf of the association. Yung aming religious affiliation, moral, ganung concern. Iba't iba po, hindi kami talaga magkakaroon ng, sabi ko nga, as earlier kanina, medyo debatable talaga ito. Iba't iba ng pananaw ang mangyayari dito. Sek, thank you ha. Sandali ha. Papasalamatan muna natin pong si SILG, Secretary ng Interior and Local Government, si Pong Abalos. Secretary Abalos, kasi kung nag-issue siya ng memorandum circular sa lahat ng provincial governor, city and municipal mayor, pati yung mga regional director ng DILG. Inire-reiterate niya kung yung DILG memorandum circular na inilabas ni dating Secretary Lina. Tungkol naman ito sa pag-review ng mga job plantilla position for midwives. Ito yung issue, kung natatandaan nyo po, nung last April tayo, Cebu, ni-raise itong issue na to at na-action na din agad ng DILG. So, pinare-review ng PLG-PMI ang job description ng mga midwife item sa kanilang personnel plantilla para ma-ensure yung optimal productivity ng trabaho. Kaya, kung yung kinakailangan i-fill up yung lahat ng mga posisyon that were vacated as a result of promotion, retirement, or resignation. Raising of midwife position in favor of other positions should be discouraged. Kung hindi sila pag may nabakante, hindi nag-hire. Hindi po. Yan ang problem ng ating mga local government units. Follow up natin kay Secretary Ben Hurian, ha? Meron na ito. Meron ng circular po. Ibig sabihin, yung implementasyon ng kanyang utos. Yan. Para ma-monitor natin. Isa pa, yung ating version sa House of Representatives, meron na tayo. Nag-submit na kami kay Senator Bongo para siya na yung mag-file naman sa Senado. Senate. Kasi matatapos na sa Congress eh. Ang gusto ko sinila pagkatapos pa sa Congress, saka pag-uusapan sa kanila. So dapat simultaneous, umaandar na yung pag-uusap. Pakisuyo naman kay Sige. Kukulit natin. Kung Angel. Sige. Okay. Isa pa, birthday ni Che hapon. Birthday ba? Sino may birthday? Si Che Gamboa. Si Che. Siya. Sige. Happy birthday. Iwat ka ng kamay ng PLG-PMI. Happy birthday, Miss Che. Okay, happy birthday, Che. Thank you, Asek. Maraming salamat. Ingat po kayo. Si Asek Cecil Bangka Santos ng Philippine League of Private and Government Midwives, ang kumadrona. Umaga, Pilipinas. Dito po sa mga proyekto ng Westchester Realty, wala ho silang mga ospital pero meron ho silang mga clinics. At syempre nandiyon ho yung mga serbisyo ng mga midwives natin, yung mga kumadrona. Ayan Tuloy po yung alok ko sa atin ng Westchester Realty na 20,000 pesos all-in down payment. Ito na yung pinakamurang ready for occupancy unit project sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang ang down payment. Pwede pang gives. Ano
pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Fully furnished na ho yung mga pupwede ho ninyong lipatan at nag-iintay na lamang 7 days after takeout ng Pag-ibig Housing Loan, pwede nang maglipat bahay agad. Ayan, ha? Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ha? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. At kung ngayon ho ay bibili ng bahay, ngayon kayo magpapareserve, may chance pa kayong manalo ng 342 sa mga Asian destination na tatamaan ng inyong dart. Ayan, ha? Bumiyahin ng libre sa Bangkok, Thailand, sa Singapore, sa Macau. Ayan, ha? Basta kung saan ho yung pwedeng puntahan ho ng mga Pinoy. Ayan. Pwede niyo kayo pumunta ng Japan. Ohio gozaimasu sa mga suki natin dyan sa Japan. Ha? 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Yan po ang inyong idadial para kayo po'y makapagpa-reserve. Maganda umaga, Pilipinas! Tulog ng 28 minutes ang dalawang piloto ng isang airline habang ito'y nasa ere. Sa report ng National Transportation Safety Committee, nakatulog ang piloto at ang kanyang co-pilot sa kasagsagan ng kanilang flight mula Southeast Sulawesi patungong Jakarta. Bagamat ligtas ang 153 pasahero at 4 na flight attendant, nagresulta naman ang insidente sa serye ng navigational error. Sa ulat ng KNKT, nagpaalam umano yung kapitan sa kanyang co-pilot na magpapahinga muna siya dahil sa kawalan ng sapat na tulog bago ang kanilang flight. Abay, loko, ano ha? Papalipad ng aeroplano, kulang tulog. Nagkataon naman, yung kanya palang co-pilot, merong babying inaalagaan. Napuyat din, kaya ayun, nakatulog. Pagkagising ng kapitan, nakita niya tulog din ng kanyang co-pilot na inutusan niyang magpalipat muna ng eroplano. Huwag kayong mag-alala. Ang insidenteng yan ay nangyari po sa Indonesian Airline. Habang ito po ay nasa ere, mantakin ho ninyo. Pagka nakakatulog ang piloto, delikado, ano ha? Kamustahin naman natin si Yusek Tulog, Undersecretary Tulog ng Department of Science and Technology. Ang huling balita ho natin kay Yusek Tulog, eto, inaksyon na. Maraming salamat kay Secretary sino ba Secretary? Solidum. Ayan, ha. Secretary Solidum ng DOST at kay Yusek Maborang dito po sa mga report tungkol po kay Yusek Tulog na natutulog habang nasa press conference o kaya ay nasa budget hearing, ano ha. Inaksyon na. Ha? Yung pong reklamo laban po kay Yusek Tulog. Ang sabi po nila, hindi na ho siya pauupuin sa presidential table kapag may mga press conference. Hindi na rin daw siya pauupuin katabi ni Secretary kapag may budget hearing. Ibig sabihin, hindi nyo na siya makikita habang siya ay natutulog sa harap ng kamera. Tsugi, ano kalokohan? Tsutsugiin nyo. Mabigat ang padrino nun. Bigatin ang mga padrino nun, mga politiko padrino. Paano matsutsugi? Kung ordinaryong empleyado, huli ka sa pwesto, security guard ka, huli ka sa pwesto, natutulog, tsugi. Yusek ka. Siyempre, nasa abroad pa nga pabiyahe pa nga daw papunta nga ng Amerika ayan ha. So mula daw ngayon, wala na tayong maipapakitang picture ni Yusek Tulog dahil siya ay hindi na pauupuin sa presidential table para mapicturean habang ito'y natutulog. Lang yung buhay ito. Kala ko naman anong aksyon. Salamat ha, Secretary ha. Galing mo. Ang galing mo. Salamat ha. Okay. Hindi kasi mag-ultamayo Ang ultamayo po ang kauna-unahang postbiotic food supplement na dinevelop na at rekomendado po ng mga doktor rehistrado sa Food and Drug Administration. Ano bang ginagawa ho ng postbiotic? Tumutulong po ito, magkaroon tayo ng magandang tulog, ma-achieve natin yung stage 4 ng tulog para mas relax po ang ating brain. Ayan, ha? At saka habang mahimbing ho tayo natutulog, nilalabas po yung ng ating katawan yung mga toxins, nilalabanan yung mga toxins. Kaya lumalakas ang ating immune system. At pagkagising ho natin, syempre maganda tulog mo, di maganda gising. Pagharap mo na salamin, sasabihin mo sa sarili mo, wow, ang pogi ko ngayon, ha? Para akong Taylor Swift. Ganun ang dating mo, di ba?
Kaya ano pang iniintay nyo? Ba, makipag-ugnayan sa 0917-110-6580 kung may mga tanong ho kayo. May mga medical experts ho nakastambay dyan para sagutin ang inyong mga concerns, lalong-lalo na sa tulog at saka pagbuboost ng inyong immune system. Ang Ultamayo po na kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration ay available po naman sa iba't ibang mga butika, lalong-lalo na sa mga sangay po ng Mercury Drug all over the country. Sa Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Pasmed Pharmacy, available din po ito sa Lazada at Shopee. Kaya para ho doon sa mga antukin, kulang ng tulog, mag-Ultamayo ho kayo. Si Kaobet Badrina muna mula sa Pag-asa, kasama na natin. Kaobet, good morning. Magandang umaga, Sir Angel. Magandang umaga sa lahat ng mga tagapakinig natin. Sa ngayon, wala pa rin tayong bagyong minomonitor o kahit low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Kaya posible, at least for this week, maliit pa rin yung chance na magkabagyo tayo. At ang pag-iral pa rin ng Northeast Monsoon o Amihan ang magdadala ng mahihinang pag-ulan, partikular na sa Cagayan Valley, Aurora, Quezon at sa Bicol Region. Dito naman sa Kamaynilaan at nalalabing bahagi ng Luzon, mga isolated o pulo-pulong mahihinang pag-ulan ang maaaring maranasan habang may mga thunderstorms pa rin tayo sa nalalabing bahagi ng ating bansa. Although generally fair weather tayo sa malaking bahagi ng ating bansa, maliban na lamang dito sa may eastern section ng Luzon kung saan posible nga yung mga mahihinang pag-ulan dulot ng amihan. Samantala, ang ating agwat ng temperaturang mararanasan sa Kamaynilaan ngayong araw ay 23 to 32 degrees Celsius. Dito naman sa Metro Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Sa Davao, sa Mindanao, 23 to 33 degrees Celsius. Sa mga pupunta naman ng Baguio, nasa 14 to 24 degrees Celsius. Wala tayong nakataas na gale warning, kaya likas din pumalaot yung mga sakyang pandagat at mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Kaobet, Tagaytay. Sa Tagaytay naman, agwat ng temperatura natin 21 to 30 degrees Celsius. Ay, maalinsangan na rin sa Tagaytay. Pero at least hindi pa ganun katinding init, ha? Yes, normally po mas mababa ng konti sa Metro Manila kasi medyo mataas yung Tagaytay. Okay, sige. So, at least hindi pa natin mararanasan yung pinangangambahang mga heat stroke, ano? Wala pa tayo doon sa level. Hindi pa naman natin yan namomonitor. Sige. Kaobet, maraming salamat, ha? Ingat po. Magandang umaga. Magandang umaga. Maraming salamat. Si Kaobet Badrina mula sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! At ano man po ang lakad natin ngayong araw nito, huwag kalimutan magbaon po ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawa po ang formulation ng family alcohol na pwede natin pagpilian. Yung family, 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun ang mga mabangong family wrapping compound improved alcohol. Yun mabangong isopropyl alcohol na ginagamit ho ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge, bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang DCRH subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Mahiwagang tunog. 8,000 ang naghihintay na premyo sa mahiwagang tunog. Ganun lang ako kasimple yun. Pakiuli niya. Hirap na hirap sila humula. Yung nahulog at hinulugan eh. Ayan, basta yung isang item na hinahanap natin dyan, ginamit ng husto sa France. Kilalang kilala sa France noong 1840. Research na ninyo. Saan ginagamit? Ginagamit ito sa opisina, ginagamit sa bahay. Ginagamit na... Sige. Para mas madali. Nilalagyan ng itlog. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kaninong itlog daw? Malay ko, pambira naman kayo. Nag-promote na. Huwag nang ganun. Mamaya malaman natin sa itlog ni Sherwin na pamimigay ni Sherwin 1,000. Sandali at nasa Fairview, Quezon City na si Sherwin. Antabayanan nyo sa ilang saglit ang pagbabalik ng mas malakas promo ni Sherwin Alparu. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas
at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas promo kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Lakasan yung radyo, nag-iikot na si Sherwin Alparo. Meron ng items na bitbit, mamimigay pa ng 1,000. Ibinalita naman ni Senator Amy Marcos na bubuksan na ang Panay Guimaras Negros Island Bridges Project yung June, sa June ng 2028. Inilarawan ni Senator Amy na very ambitious project ang Panay Guimaras Negros Bridge. Inabibilangan ito ng mga oversea crossing na tulay. Ayon sa Senadora, 32.47 kilometers ang nasabing tulay at may kalsada, interchange at interlane. Sa pakikipag-usap ni Senator Marcos sa DPWH Region 6, tiniyak nito na mapapakinabangan na ang proyekto sa susunod na 4 na taon. Idiniin pa ng Presidential Sister ang pangangailangan ng accountability. Tinimok din ito ang media na i-monitor ang takbo ng nasabing proyekto. Inaasahan na niyang pagagandahin ito ang koneksyon sa pagitan ng mga isla, isusulong ang economic development at pagagaanin ang transportasyon. Kasi in-announce nila ng buong ningning, buong tapang. Dapat maningil tayo. It's a very large project of 32.47 kilometers and it involves many roads, interchanges, interlinks, and a consortium of 5 contractors, and a notice of award was already issued, DAO, for the detailed engineering, design, and tender. And Governor Nava says they were here last week. Baka naman pinuod na sa wakas. Ang PGN Inter-Island Link Bridge Project ay isang infrastructure project ng gobyerno sa Western Visayas. Nagkakahalaga ng 187.54 billion pesos. Kumpiyansa naman si Regional Director Engineer Sunny Boy Oropel ng DPWH Western Visayas na magiging operational ang Segment 1 ng proyekto bago matapos ang termino ng Pangulong BBM. Yun daw pong resolution of both houses number 7 isasalang na ngayon sa plenaryo ng Kamara. Detalye ng balita mula kay Manang Milky Regunan, RH12. Manang Milky. Sisimula ng isalang mamayang hapon sa deliberasyon sa plenaryo ng Kamara ang Resolution of Both Houses No. 7 o panukalang amyenda sa economic provisions ng 1987 Constitution. Ang kay House Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales Jr. inaasa na magiging maikli na lamang ang talakayan matapos ang 6 na araw na interpelasyon ng Committee of the Whole. Sabi ni Gonzales, nananatili ang kanilang timeline sa sinabi ni House Speaker Martin Romualdez na tatapusin ng RBH 7 at maaprubahan sa third and final reading bago ang Holy Week break. Muling inulit ni Gonzales na ang panukalang economic tsa-tsa ay magbibigay ng flexibility sa Kongreso para baguhin ang restrictions sa foreign capital at foreign ownership sa saligang batas, lalo na sa public utilities, education at advertising. Layo nito ay kay Gonzales na matulungan si Pangulong Bongbong Marcos na makahikayat para mga foreign investment sa ating bansa. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ako si Milky Regunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky. Target naman ng Philippine Coast Guard na magpangalat ng Angels of the Sea para makatulong na maibsan ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni Commodore Michi Silva Campo ng Philippine Coast Guard Internal Audit Service, ang Angels of the Sea ay mga kababaihang radio operator sa mga barko. Mas sumusunod naman ang mga crew ng mga sasakyang pandagat sa bawat radio challenge kapag ang naririnig ay boses ng babae. I suggested to our commandant also to use the Angels of the Sea on board ship. Because I remember, sir, I have a colleague, a colleague in Recap ISC, and they mentioned that they love their, of course, anybody can love their mother and also their wife. So if they hear the voice of the wife or the mother, they tend to follow. So yes, it's a good opportunity for us to use the voice of women sa for challenges. peace. Tama.
Alinson naman sa utos ng Pangulong Bongbong Marcos na maghatid ng tulong, pinangunahan ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang paghahatid ng tulong sa pamilya ng 6 na sundalong nasawi at 6 na iba pang nasugatan naman sa pakikipagbakbakan sa mga teroristang grupo ng Dawla Islamia Mauti Group sa Lanao del Norte noong February 18. Ayon kay Deputy Majority Leader for Communications at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo, 4.14 million pesos na laga ng cash, education at livelihood assistance mula sa Personal Calamity at Emergency Fund ni Speaker Romualdez ang ibinigay sa 12 sundalo. O dito sinabi ni Tulfo na magbibigay din ang Department of Social Welfare and Development, Department of Labor and Employment at ang Commission on Higher Education ng livelihood at educational assistance sa mga biktima at mga dependents na mga ito. Now, narito sinabi ni Speaker Romualdez na inatasan ng Pangulong Marcos ang Kongreso tulungan ang pamilya ni na Corporal Ray Anthony Salvador, Corporal Reland Tapinit, Corporal Rodel Mobida, PFC Arnel Tornito, Private Michael John Lumingkit at Private James Boras na nasawi sa pakikipagbakbakan sa mga terorista. Inatulungan din ang mga sugatang sundalo na sina Corporal J. Mark Remotigue, Corporal Ernil Queñones, Corporal Ray Mark Limare, PFC Marvin Agipo at Private Amiril Sakinal, gayon din si Private Nazareno Probido. Lalaking most wanted person ng Police Region 4 na may kasong qualified rape na aresto naman ng mga otoridad sa Uson, Masbate. Detalye ng balita mula kay Noche Kaka sa Aris 27. Noche. Kuyang Angel, nakilyuhan sa Uson, Masbate Province ang lalaking pinaghahanap ng pulis sa Calabarzon sa kinasang intelligence-driven operation na katuwang ang Uson na Municipal Police Station. Arestado si alias Edison sa Barangay Poblasyon na Bayan Uson, lalawigan ng Masbate. Batay sa record, Kuyang Angel, si alias Edison ay akusado sa kasong qualified rape at act of lasciviousness sa korte ng 13 Martires City sa lalawigan ng Cavite. Ang qualified rape case ni Edison ay walang piyansa habang ang act of lasciviousness case nito ay may piyansang 180,000 pesos. Mula sa Panunan sa Pilipinas, DCRA. Ako si Noche Kaka, tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Noche. Samantala, sa iba pang mga balita, lalaking suspect naman sa kasong panggagahasa. Arestado naman sa Malabon City. Detalye mula kay Edwin Duque. Aris 23, Edwin. May buntag po yung Angel. Matapos na mag-issue ng warrant of arrest si Judge Catherine Salvador ng PC Branch 73 sa Malabon, agad na kumilos ang Malabon Police para harapin ang suspect na si alias Junjun sa kanyang tinutuluyan sa Rimos Road sa Potrero, Malabon. Ayon kay Police Colonel J. Bayan, sa may ligid sa kalaman ng suspect na nagsampa pa lang ng kaso sa piskalya ang magulang ng biktima. March 4 ng pirmahan ng ang warrant of arrest laban naman kay Junjun sa kasong statutory rape under Article 266 amended by RA 11648. Kahapon ng kumilos ang pulis at kagabiha ay inaresto itong suspect. Wala pa rin sa kawalan sa Pilipinas, DCRA sa Kusaros 23. Edwin Duque, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dagan salamat, Edwin. Oras muna sa buong kapuluan. Maganda umaga, Pilipinas! 5:20 na ng umaga. Champion, gawang peerless na si... Unti-unti na ho namumulaklak yung mga sakura sa Japan. Ha? Dami Pinoy ha. Bumibiyahe ngayon patungong Japan. Doon sila nagpapalamig kasi mainit na daw ko sa Pilipinas. Pero dapat pag bibiyahe kayo ng abroad, pagbalik nyo ng Pilipinas, ang bilhin nyo pa rin tangerine chocolate. Wag na ho yung imported. Ano nga ba ang tangerine chocolate? Produkto po ito ng mga magniniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung mga magniniyog na nating umaasa sa Kopra, ngayon mga MSMEs na. Kasi yung mga magagandang planting material ng kakao galing Davao, dinala ho dyan sa lalawigan ng Quezon, itinanim ho sa ilalim ho ng mga nyugan. Kaya ngayon, nagpuproduce sila ng world-class na tangerine chocolate. Available sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po ang tangerine chocolate na ang mga raw materials galing din po sa mga ani ng mga magsasaka. Kaya ito talaga, talagang gawang atin.
produkto ng mga magsasaka, produkto ng mga magniniyog. Kaya ang sabi nga po ni Dr. Helen Tani, tangkilikin natin ang gawang atin. Sino pa nga bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya ang Tangerine Chocolate po ay gawa ng mga Pilipino, gawa ng mga magsasaka, available sa tangerinechocolate.ph para dyan sa mga suki natin abroad o dili kaya sa 0919-095-5935. Suportahan natin ang gawang atin. Handa naman ang mayorya ng mga Pinoy na depensa ng Pilipinas laban sa anumang gulo, laban sa mga dayuhan. Sa survey ng Octa Research, katumbas ito ng 77% ng mga Pinoy na nagsasabing re-resback sa foreign enemy. Pinakamarami ang handang lumaban para sa bansa mula sa Mindanao, 84%, habang ang pinakakonte ay Visayas, 62%. Kinomisyon ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang nasabing survey, ginawa noong Disyembre ng 2023. Ayan, ha? Naalala ko na naman tuloy. Meron nung isang nagmagaling bakit daw kasi binago yung mga patakaron tungkol po sa semi-automatic at saka full automatic na mga barel, ano ha? Delikado daw yun dahil doon sa mga hindi daw nakakaintindi ng ano bang ibig sabihin ng semi-automatic. Sabi niya, mapanganib yan, ha? Kasi yung mga semi-automatic na baril, isang kalabit mo na, 1,000 na ang lumalabas na bala. Teka muna. Ang isang magazine 30 lang meron naman yung parang diplato, yung bilog na ganun, di ba? Hanggang 50 laman yata nun, ano ha? Ang machine gun, yung isang roll yung ganun, konti lang din di ba? Hindi naman naaabot ng 1,000. Matakin ho na yun, yung tuloy-tuloy na rapid fire na gawin mo mag-iinit nga yung dulo ng baril 1,000 pa kaya? Di kaya matunaw ang dulo ng baril nun. Ay, nako. Yan na napapala ng kapapanood ho ng ang probinsyano na putok ng baril, hindi naman ho nag-reload. Kakaibang baril yan, Ay, nako kabayan. Dapat buksan na ang mga bagong ruta ng bus para naman sa mga paserong apektado ng tigil operasyon ng Philippine National Railways. Sa panayam ng DCRH at ang radyo natin, sinabi ni Ira Cruz, direktor ng grupong Alt Mobility, dapat umarangkada na ang rutang ito bago ang Marso 28 upang magsilbing pilot period. Sana ay yung 25 bus na binanggit nila na kanilang i-deploy para saluhin yung pangangailangan ng 20,000, sana yun isimulan na nila ngayon na para magkaroon ng testing period at pilot period. Sana tutukan nila ng mabuti yung pilot period nito para makita nila yung mga dapat adjustment upang hindi naman ganun hirap yung natin ng mga computer. Sa palagay po kasi ni Cruz, hindi sasapat ang 30 bus units na may biyaheng FTI Divisoria at 25 units na rutang Alabang Divisoria para saluhin ang lahat ng mga maapektuhang commuter. Mungkahi pa niya mas mainam na magkaroon din ng dedicated lane ng mga bus upang lumebel sa bilis ng PNR. Ayun. Maganda umaga, Pilipinas! Nasa Barangay Maisan, Valenzuela ngayon ang nagbabalik na Malakas Promo. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ayan, Barangay Maisan, Valenzuela City, nag-iikot si Sherwin Alvaro. Lakasan nyo ng inyong mga radyo. Sherwin, good morning. Yes, magandang umaga, Angelo, at magandang umaga, Pilipinas. Hindi pa man tumitilaok ang manok, namimigay na ng papremyo ang DZRH dahil sa pagdiriwang ng 85th anniversary. Ang pinaka-unang radyo sa Pilipinas, kauna-unahan at siyempre, ang number one sa puso ng ating mga kababayan,
magdiriwang po ng 85th anniversary. Kaya naman, ang aga-aga, Angelo, ito, nag-iikot na ako at naghahanap na ng mabibigyan ng pera. Pero, dito sa Barangay Maisan, dito sa Valenzuela City, na-tsempo ako itong lugawan, tapsiyan, at lutong ulam na luto ni Ma'am Shi. Yan, Ma'am Shi's Food House. Pero naman yung cellphone niya, papakita ko lang ha. Pasok tayo dito. Masok ko. Mamamasok na ako ng tindahan niya. Pero mo, eto Angelo, katabi ng kaha, dito kate, wag kang magpagpagpagpag. Katabi ng kaha, ha? Katabi ng kaha, ito yung kaha, ito yung kanyang cellphone, ayun nanonood siya, nag-live the broadcast ng yung programa, dito yan sa Barangay Maisan. Magandang umaga, pangalan niyo po? Liwayway, sir, Liway. Yung sinanay Liwayway, Tongkuan. Ilang taon na kayo, nanay? Mag-50 years old. Binuhin nyo 50 na kayo, pero hindi halata. 85 na. Pero kayo walang, Angelo, mukhang hindi 50 to, mukhang 49. Di, ikaw naman, 48 naman. 48, yan mga 48 ang natindig, di ba? Hello, sir. Good morning po. Good morning. Taga saan? Anong probinsya? Opo, sir. Palagi po akong nakikinig ng Pilipina. Magandang umaga, Pilipinas. Ayan. At teka muna, anong probinsya ni anong probinsya ni Ma'am? Isabela, sir. Pero nandito na po kami. Sabi ko na nga, tunog Ilocano Naimbag na bigat. Ilocana po, sir. Ilocana po. Napinta si Manang. Ay, napinta si Manang. Ito, sir. Naimbag na bigat po, sir. Purong Ilocana po. Dahil hindi lang amoy. Kundi pag tinikman parang lasang papaitan. Hindi ka papait ng umaga. Dahil nahuli ka namin na nanonood ng Dizary sa iyong cellphone, meron kang premyo. Yay! Thank you, sir. Dahil mamili ka ng premyo mo. Alin dito ang gusto mong premyo? Yan, mamili ka dyan. Kala ko lahat mamimigay mo. Hindi lahat, isa lang. Isa lang. Baka na dyan ang jackpot. Tapat sa ilaw. Silipin mo, baka na dyan yung sisip. Teka muna. Di ba, cash lang ba bibigay mo? Ay, hindi lang yan. Dahil, eto, napakabigat na grocery bag mula sa Diesel 8. Ito mo naman, Ang daming lata, Ang daming lata. Malaki namin may kung saan, walang mga lata, Ayan, punong-puno ng lata. Tapos meron pa kasama, bigas. Ayan, diba? Malupit, ha? May kasama ka pang bigas na pinamimigay ngayon, ha? Meron pa kasama bigas, siyempre, sa grocery bag mula yan sa Diesel 8. Ano ba sabi mo, Mami? Thank you very much, sir, sa binigay nyo na blessing na umagang-umaga. Maraming salamat po, sir. Sige, just tiyagin na. Alam mo, nananahimik sila dito kanina na nagluluto. Tapos napansin parang maingay na kaboses si Angelo. Yung pala pinakiking sa programa mo, Magandang Umaga Pilipinas, Angel. Sige, just tiyagin na. Salamat po, sir. Ito, salamat po. Maraming salamat po. At saka mag-antabay kayo, lalo na yung mga nakatuning ngayon dahil maya-maya, mamimigay ulit tayo ng 1,000 kasama ng mga grocery items at bigas mula sa DZRH. So ano pang hinihintay nyo? Tutok na sa DZRH at baka kayo nasusunod dati. Yes, Angelo. Tanong ko lang, bakit tanong nga kay Nanay Liway, sino yung nasa likod niya? Nay, adati na pintas na ading jay, siya may likod mo. Anya tinagan? Yes, sir. Kaya tayo, gusto nyo kausapin, sir. Ay, hindi na. Tatanungin lang ang pangalan Hello po, sir. Good morning po. Good morning. Ilocano din po kayo? Opo. Ilocano? Yes po, taga Isabela din po. Taga Isabela? Saan sa Isabela? Sa sa Kawayan po. Sa Kawayan City? Naku! Alam ba ninyo, dyan sa Kawayan City, meron ding masarap na restaurant, yung Chan Mimi. Yan, sabi plugging, Sige, ingat po kayo, Pero dito na po ako lumaki, sir. Dito na lumaki. Ayan. Na pinakamaputi. Kaya nga, kulay Manila na siya, hindi kulay Ilocos Sige, maraming salamat. Thank you.
Ingat Apo, po. salamat po. Ayan, thank you. Sherwin, sige. O Mamigay ka na. kasama lang white lady sa tindahan kanina, sobrang puti. Umaga, ang ilot, tapos baka madilim-dilim pa naman, makakakita ka ng gantong magandang dilag na na pagka puti-puti, kalahin mo talagang white lady. Alam mo bakit? Pero masarap pagluto. Alam mo bakit, Sherwin? Bakit? Shield bath soap ang gamit yan pagka naliligo. Siyempre, dapat, di ba? Yun ang gamit na sabon. Sige. Diba? So, diyan ka mag-ikot, ha? Diyan ka mag-ikot. Angelo, dito lang tayo sa area ng Valenzuela at mag-iikot tayo at maghahanap pa tayo ng mga nakikinig na ka-tune in celebration of 85th anniversary ng kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH. Kaya naman, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako naman, Ars number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Hoy, teka nga pala, meron pang isang Ilocano tayong ibibida ngayong araw na ito, ha? Ito naman, anak ng taga-Sarat ba ito? Ayan, ha? Si Mayor Deo Macalma. Ang ating bossing dito, si Mayor Bubuit. Hinirang po bilang bagong very worshipful master. Yan, ng Masonic Lodge. Ano Masonic Lodge ni Mayor Deo? Anyway, yan, kita ho naman ninyo, ka-level niya talaga ng kagwapuhan si Senator Sani Angara. Hindi, actually, pagka side view, mas lamang pa si Mayor Deo. Yan, ha? Ang mayor ng Star City. Congratulations, Mayor Deo, ha? Sa iyong pagkakahirang pag-install sa kanya bilang very worshipful master. Ayan. Uy, baka nga pala meron ho kayong bakanting oras. Punta din ho kayo March 14 hanggang May 14, meron pong exhibition ang mga Pilipino artists at saka mga writers, exploring Filipino cultures and migration, ancient to modern. Ayan, meron pong exhibition ng kanilang mga gawa. Libre ho naman ang admission dyan po sa Port Santiago, Santa Clara Street, Intramuros, Manila. Mula March 14 hanggang May 14, hanapin po ninyo yung librong inotor ng pamangkin ni Chris Yayen. Dalawang libro yun. Yung sinulat po ni Caressa Malaya. Yung Sitchirichit at saka yung Concepcias del Insomnio. Ito pong si Caressa Malaya ay nakabase na ho ngayon sa Spain. Pero nandito sa Pilipinas yung kanyang mga artworks na naka-exhibit dyan sa Intramuros, Manila. Maganda umaga, Pilipinas! Kamusta ang gising nyo? Ganda ba? Lunes, syempre, kinakailangan magandang gising natin. Dapat nag-uulta bayo para pagkagising natin. Dahil sa magandang tulog, pagharap nyo ng salamin, nasa mood ka. Yan, ha? Ano nga ba ang ultabayo? Ang ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na nire-recommenda ho ng mga doktor at rehistrado sa Food and Drug Administration. At base po sa mga clinical trials, yung pong component nito na nagpapaboost ng ating immune system, clinical trial, epektibo din ho para mabilis na gumaling yung mga nadadali ho ng dengue. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Kung may mga katanungan ho kayo tungkol po sa ultabayo, mag-text po kayo sa mga experts natin sa 0917-110-6580 nang sa gayon agad nang masagot ang inyong mga concerns. Ayan. Nakakatulong po ito para mapabilis magkaroon ho kayo ng magandang tulog at ma-achieve ho ninyo ang magandang tulog nang sa gayon magkaroon tayo ng magandang gising. Ang Ultamayo ay available po sa Mercury Drugstore, sa Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Pasmed Pharmacy, Lazada, Shopee. Ayan, dyan ho available ang Ultabayo. Basta hanapin ho ninyo.
kung bibili kayo online, siguraduhin ninyong galing yan sa Tioxis Health Ventures. Ulitin natin kung may mga tanong kayo, i-text po ninyo sa 0917-110-6580. Magandang umaga, Pilipinas! Foreign trips ng Pangulong BBM, parte ng development agenda ng bansa. Ayon naman sa DFA, detalye ng balita mula kay Pamela Adriano. Pam? Dinipensahan ng Department of Foreign Affairs ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ibang mga bansa. Ayon kay DFA Assistant Secretary Maria Elena Algabres sa isang press briefing, ang foreign trips ng Pangulo ay parte ng mga layunin, partikular na ng development goals ng administrasyon. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. Ang pinakahuling binisita ng Pangulo ay Australia para dumalo sa ASEAN-Australia Special Summit. Ang sumunod ay ang biyahe ng Pangulo sa Berlin, Germany at sa Prague, Czech Republic na magtatagal hanggang March 15. Samantala, dagdag pa ng DFA official na ang pagbisita ng Pangulo sa Germany at Czech Republic ay para sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga nabanggit na bansa sa Europa. Gayon din ang promotion ng rules-based international order. Naniniwala ang opisyal na hindi pagsasayang ng pondo ng gobyerno ang mga biyahe ng Pangulo sa ibang bansa. Simula nang maupo sa pwesto si Pangulong Marcos hanggang noong nakaraang taon, nasa 19 na beses nang bumiyahe ito sa ibang bansa. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Pamela Adriano. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Pam. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 5:41. Ang balitang tunog. Ay, hindi ko na binigay kanina kung saan magpapadala ng sagot sa mahiwagang tunog. E di sige, bigay. 0919-282-6485. Ayan, dyan ho ninyo ipadala ang inyong sagot for a chance to win 8,000 pesos. Ano ha? Ngayong araw na ito, pag hindi nasagot, 9,000 na yun bukas. 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name, /address, /contact number, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Eto na, Engineer Het, bigyan na natin ang ating mahiwagang tunog. Ayan, ganun lang ho kasimple. Nilalagyan ho yan ng itlog. Ba't ko pa nasabi na naman? Basta yung isang item, ay nilalagyan po ng itlog. Alam nyo na, basta sumikat noong 1840 sa France dahil po nilalagyan ng itlog. Ang ginawa nila ang ginawa ng Proport hindi ho itlog. Mahigit 300 luto ng baboy ang ibinida naman nila para makuha ang Guinness Record para sa pinakamaraming luto ng baboy. Kasama natin ngayon ang presidente po ng Proport si Ginoong chairman pala ng ni Proport, National Federation of Hog Farmers. Kung ano binibigay nyo sa akin. National Federation, chairman ng National Federation of Hog Farmers para po sa 5 araw na National Hog Festival. Kung saan nag-entry nga po tayo nag-attempt tayo na magka-record sa Guinness and degustation. Ano yung degustation? Mr. Warentan, Chester Warentan, magandang umaga po sa inyo. Sir Chester. Yes, good morning. May buntag, Kong Angel. Ayan, oo. Teka nga pala, ano yung degustation? Yung degustation po, Kong Angel, ito po yung sinashowcase po natin. We invited parang I think 11 chefs na to perform, magluto ng kanilang mga specialty na pork dishes. Okay. Doon sa sa isang hotel doon sa may Araneta. Okay. Cubao. And naging successful naman ito. Ilan ang entry natin na ipasok? Ang naipasok po natin nung araw na yun ay 341 entry po. Iba-ibang po yan, iba-ibang putahe po.
pork dishes at ito po ay pinagtulungan po ito ng maraming chefs saka yung mga culinary na school natin and students and yung mga professor na teacher. And ang maganda po nito kung Angel ay nakuha po natin yung minimum binigay sa atin na 300, at least 300 different pork dishes. Although itong 341 entry natin ay nagkaroon tayo ng yung 28 po ay na-disqualified dahil po ay nakita po ng ng judges natin na may duplication ng putahe. Pero bagamat ganun ay nakuha natin yung 313 na different kaya po nakuha po natin yung yung Guinness World Record po. Sino dating holder ng title? Ito po ang maganda po dito kung Angel ay wala pong wala pa pong nag-attend. Okay, so kauna-unahan. Oo. Yes po, ang akala po natin ay makagawa po tayo ng 50 o 100 na dishes ay makukuha na natin. Yun pala, binigyan po tayo ng isang minimum na 300 na hindi po ganun kadali dahil 300 na different pork dishes ang dapat mailabas po natin. Kaya napakalaking challenge po ito. Ginawa po ito ng pinag-aralan po ito ng mahigit na isang buwan, almost 2 months ng ating mga expert na mga chefs saka mga estudyante na mga tumulong sa atin, mga school na tumulong sa atin na para mag-come up ng iba-ibang luto ng may pork. Alam naman natin, Sir Chester, di ba? Ang luto lang na alam natin sa baboy, lechon. Ayan, dinuguan. Opo. Di ba? Adobo, di ba? Yung mga alam natin, bopis, ano pa ba? Sisig. Opo. May mahigit 300 luto pala na pwedeng gawin sa karning baboy. Galing ha? Opo. Talagang inaano po natin yan kasi po para ma-uplift po natin again yung natin na pinapakita natin na marami pong klaseng ito pong bansa natin, ang Pilipinas ay talagang napaka-talented maraming talento po yung ating mga cook na lumabas ng iba-ibang luto ng pork. Hindi naman require na dapat mababa sa kolesterol. Kasi ito naman po ay may may control naman po at talaga namang sabi nga natin ay pag kumain naman tayo ay hinahinay lang. Tamang-tama lang. Teka muna. Ano pa bang mga luto? Humba, ano ba? Anong mga bagong luto na natuklasan nyo na pwedeng gawin sa baboy? Karneng baboy? Napakarami po kung Angel kung ibibigay po namin listahan. May binigay po sa amin na listahan na 300 plus. Kaya po nalaman po namin napakaraming luto kasi po pinag-aaralan po nila lahat yon. May iba't ibang pangalan po ng putahe. Kaya po magiging po natin ito, malaki rin po ang tulong natin to sa tourism. Hindi lang po sa Department of Tourism, pati po sa DTI ay nandun din po ay pag nakita po nila na maganda pala ito para may promote din natin ang ating bansa. Darating ba yung time, Sir Chester, na halimbawa pag sinabi mong Davao Pork, di ba? Ito yung sarap niyan. Parang di ba? Pag pumunta ka ng Japan, kilalang-kilala doon, akala natin kilalang-kilala yung Wagyu. Hindi ho. Mas masarap ho yung Kobe beef, di ba? Yun yung Kobe beef ng Japan. At yun ginagawa, pinoproduce ng Kobe Japan. Dito sa atin, meron na ba tayong ganun yung pag-regional classification ng karneng baboy? Ay, magandang tanong po yan kung Angel. Tamang-tama po talaga pong yung 300 plus dishes po ay ginawan po natin ng meron pong specific province ng Cebu, specialty po ng Cebu, ng Pampanga, ng Bulacan, ng Davao o hanggang doon po sa amin sa hometown ko po yung Jensan. Kaya po inaayos po natin to hanggang ngayon. Bagamat tapos na yung nakuha na natin yung Guinness World Record ay patuloy pa rin po ginagawa natin ng
ng parang regional nga po, o ika nga, o by city, kung ano yung mga specialty. Kasi yun po yung mga entry. Sige, para yun. Lugar. Kaya maganda po. Para yun ang ma-promote natin. Halimbawa, pupunta ka ng Pampanga. Aba, hindi lang Pampanga sisig ang meron dyan. Meron pang ibang mga putahe. Diba? Pag pumunta ka ng Davao, pumunta ka ng Los Quinilaw, hindi mo po pwedeng sabihin sinuglaw lang. Di ba? Meron pang ibang mga putahe. Magaling. Siya, sige. Saan namin makikita? May Facebook page ba na pwede namin makita yung ano? Para malaman din namin yung ano yung mga putahe na naging entry doon? Kung Angel, mag-a-announce po kami kasi po inaayos po ngayon ng ano natin, ng DTI, kasama natin yung tourism, saka yung grupo natin sa National Federation of Hog Farmers Inc. Naayos po natin to para kasi doon po nila nakita na malaking tulong pala ito. Hindi lang sa atin, sa mga local farmers, pag talagang tinangkilik po nila ito, yung iba-ibang dishes natin, ay siguradong makakatulong po ito sa ating mga local hog farmer para maengganyo pa po tayo at bumalik dito sa ating industriya. Ayan. Kumusta bang backyard farming natin ngayon? Kumusta ang backyard piggery? Bumabalik na? Opo, kung Angel, yung mga kasama po natin na nasa small scale na tinatawag natin, yung mga backyard, ay bumabalik na po. Although yung presyo po ay hindi pa medyo itong past ilan months po ay medyo kumikita naman po sila. Hindi po katulad nung nakaraang 2 to 3 years ago na talagang malaki po ang lugi ng ating mga hog farmer. Natutuwa naman tayo kasi ito po yung pag kumikita po sila ay talagang babalik po sila dito sa industriya natin. At ito po ang gustong-gusto natin na bumalik po lahat, hindi lang in small scale, pati medium and large scale bumalik para po mabawasan naman po yung pag-import natin o pag-angkat. Kasi po inaamin po natin talagang may deficit pa po tayo ngayon, medyo may kakulangan pa po tayo ng karneng baboy. Ayan, thank you. Sige, abangan namin yung magiging listahan ng mga putahing ipinagpanalo natin ng Guinness record na yan, Sir Chester. In the meantime, congratulations. Maraming salamat po for joining us. Thank you. Ay, maraming salamat. Dagang salamat, Kong Angel. May buntag. Si Ginoong Chester Warrentan, ang Chairman at President ng National Federation of Hog Farmers Incorporated Philippines. Magandang umaga, Pilipinas! Ayan, kaya doon sa mga mamamalengke, dyan po sa Sibera Balacat, Sibera Bacolor, may palengke dyan sa loob mismo ng Sibera Sibera Projects. Alam nyo na may 300 na luto ng karning baboy na pwede ho ninyong gawin. Ayan, nasa loob mismo ng township ng Sibera Bacolor, Sibera Balacat at Samira, ito pong palengke. Kaya hindi nyo na kinakailangang lumayo pa. Ito ho namang mga proyektong ito ng Westchester Realty. Pinakamurang ready for occupancy unit na available sa market ngayon, sa industry, at 5% down payment lamang pwede pang gives. Kaya ano pang iniintay ho ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnayan sa 0996-501-5555 at 0947-434-5555. Napakalapit lamang po nung mga proyekto dyan po sa Clark International Airport. Kaya napakagandang investment din po ito. Kung ngayon ho kayo magpapareserve, may chance pa ho kayong manalo ng trip for 2 sa Asian destination na tatama yung inyong dart. Ayan, pwede ho kayong pumunta ng libre. Pagka nakabili na ho kayo ng bahay, may chance ka pang bumiyahin ng libre. Papunta ng Singapore, Macau, Thailand at Japan. Ayan, basta kinakailangan bago ho kayo pumunta doon, mag-practice na kayo ng pagdadart. Ayan, 0996-501-555 at 0947-434-5555. Magandang umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang bago po mag-isis na umaga. May pahabol na report pa sa Edniel Parosa, yung 11 Pilipinong survivor sa missile attack sa Gulf of Aden. Nakabalik na nga ng Pilipinas. Bukas pa pala ng gabi. Detalye mo na kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Good morning, Kuya Angel. Pinaimbestigahan ng Department of Migrant Workers kung may pagkukulang ba itong pamunuan ng cargo ship True Confidence dahilan ng missile attack sa Gulf of Aden na deklarado bilang high-risk area. Ayon kay DMW Officer in Charge Hans Leo Kakdak, ipinasisilip sa manning agency ang ulat na niradyohan ng Yemeni group na Houthi ang True Confidence bago ang missile launch na nagpatuloy sa paglalayag.
Pero hanggang kahapon, patuloy pa sa salvaging operations ng shipping company na may-ari ng barko para i-retrieve maging yung mga labi ng 2 Pilipinong nananatiling na sunog sa barko. Ang mabuting balita, makauwi na nga bukas ng gabi sa Pilipinas ang 11 Filipino seafarer na nakaligtas sa insidente. Sabi ni Kakdak, kinumpirma ng Licensed Manning Agency ng bulk carrier, bukas ng gabi, Arso 12, inaasahan ang arrival ng mga Pinoy. Naghihintay naman ng travel clearance ng 2 pang sugatang tripulante na stable na ang kalagayan sa ospital sa Djibouti. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, Dazer H, ito sa Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Angel. Susunod ng 2x2 at ang ACS Balita. Kuya Angel po, siya ang Palmona sa giwan sa inyo na isang magandang umaga. Magtanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay mula po kay Confucius. Ang sabi ho ni Confucius, a man is great not because he hasn't failed. A man is great because failure hasn't stopped him. Yung mga pagsubok ay wag ho nang magiging dahilan na magiging balakid sa ating pagpupunyagi. 2x2, susunod na. 1 minuto bago po mag-alas 6 ng umaga.